Recording in progress. Hallelujah.
Okay. Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay magsisimula na para po sa ating pagsamba, pagpupuri sa Panginoon. Sa hapon ito, tayo na po ba ay handang-handa na para po sa ating pagharap sa Panginoon sa hapon ito. Hallelujah. Tayo po ay magsisimula sa ating Bible readings sa Book of 1 Samuel, chapter 7, verse 1 to 17. Sister Sel Endrina po ang siyang magbabasa. Wala pa si Salendrina po. Wala po. Pasalan natin kay Tekaya. Ako na lang po. Good afternoon. Good afternoon. Sige po, babasahin ko. Chapter 7. Kinuha ng mga tagalungsod ng Jerim ang kabanang tipan ni Yahweh at dinala sa bahay ni Abinadab na nasa isang burol. At si Eleazar na anak ni Abinadab ang inatasan nilang tagapag-ingat ng kaban. Verse 2, pagkalipas ng 2 taon mula nang dalhin sa lungsod ng Jearim ang kaban, lalungkot ang buong Israel at humingi ng tulong kay Yahweh. Sinabi sa kanila ni Samuel, kung talagang buong pusong nanunumbalik na kayo kay Yahweh, alisin ninyong lahat ang mga Diyos-Diyosan at mga imahen ni Astarte. Italaga ninyo kay Yahweh ang inyong sarili at siya lamang ang inyong paglingkuran. Kapag ginawa ninyo ito, ililigtas niya kayo sa kapangyarihan ng mga Filisteo. Verse 4, kaya itinapon ng mga Israelita ang kanilang mga imahen ni Baal at Astarte, at si Yahweh na lamang ang kanilang sinamba. Verse 5, sinabi pa ni Samuel, titipunin ninyo sa Mespa ang buong Israel at dooy ipagpanalangin ko kayo kay Yahweh. Verse 6, nang matipon sila sa Mespa, kumuha sila ng tubig at ibinuhos sa harapan ni Yahweh bilang handog. Maghapon silang nag-ayuno at nanagis ng ganito, nagkasala kami kay Yahweh doon sa Mespa at nanungkulan si Samuel bilang hukom sa sambayanang Israel. Verse 7, nabalitaan ng mga Filisteo ang pagkatipon-tipon ng mga Israelita, kaya't humanda sila upang digmain ang Israel. Natakot ang mga Israelita nang mabalitaan silang sasalakayin sila ng mga Filisteo. Verse 8, sinabi nila kay Samuel, huwag kayong titigil sa pagtawag kay Yahweh upang iligtas kami sa mga Filisteo. Verse 9, nagpatay si Samuel ng isang pagsusuking tupa at sinunog niya ito ng buo bilang handog kay Yahweh. Nanalangin siya na tulungan ang Israel at dininig naman ni Yahweh ang kanyang panalangin. Verse 10, samantalang naghahandog si Samuel, palapit naman ng palapit ang mga Filisteo. Ngunit ginulo sila ni Yahweh sa pamamagitan ng malalakas na kulog at nagapi sila ng mga Israelita. Verse 11, mula sa Mispa, hinabol ng mga Israelita ang mga Filisteo hanggang sa Beth-car at pinapatay nila ang bawat mahuling kalaban. Verse 12, pagkatapos naglagay si Samuel ng isang malaking bato sa pagitan ng Mespa at ng Sin bilang alaala. Tinawag niya itong Ebenezer, na ang ibig sabihin, tinulungan kami ni Yahweh hanggang dito. Verse 13, natalo nila ang Filisteo at hindi na nangahas pang magbalik ang mga ito sa lupaing sakop ng Israel.
Verse 14, nabawi ng Israel ang lungsod at lahat nilang lupain na nasakop ng mga Filisteo mula sa Ekron hanggang sa Gat. Nakipagsundo rin sa mga Israelita ang mga Amoreo. Verse 15, habang buhay nanungkulan si Samuel bilang hukom sa Israel. 16, taon-taon, nagpalipat-lipat siya sa Bethel, Gilgal at Mespa upang lutasin ang mga usapin ng mga Israelita. Verse 17, pagkatapos, umuwi siya sa Rama at doon ipinagpatuloy ang kanyang pamamahala bilang hukom at dooy nagtayo siya ng altar para kay Yahweh. Thank you, Lord. Hindi po ang Panginoon. Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa mga talata na aming pong binabasa sa oras na ito, Lord God. Pagpalain mo po ang nagbasa nito at sa lahat ng nakikinig ng iyong mga salita. Tunay nga po, Ama, kapag kami sumunod, naroon ang pagpapala mo at ang iyong pag-iingat sa iyong mga anak, Panginoon. Kaya po, Lord, salamat po sa iyo. Patuloy mong binabahagi ang salita mo upang ito ang maging kalakasan namin at gabay namin sa araw-araw ng aming mga buhay. Maraming pong salamat sa iyong katapatan, Panginoon. Pagpalain mo po, O Diyos, ang mga salita mo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Maraming salamat, Sister Fe. At sa oras naman po ito, tayo naman po ay darako na po sa ating scripture reading and opening prayer. Pangungunahan po tayo ni Sister Grace. Shoot. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat Hapon. at patuloy ang ating mga puso na umaapaw sa pag-ibig ng Panginoon. Gaya ng ating mga nasabi na hindi po hinahadlangan ng Panginoon ang oras, ang lugar, at sa lahat ng kapamaraanan. Tayo po ay magdiwa at magpuri sa kanyang salita. Kaya ngayong hapon, namnamin natin sa aklat ng Psalms 20, verse 7. Sabi po dito, some trust in chariots and some in horses. But we trust in the name of the Lord our God. Sa Tagalog po, ang iba'y nagtitiwala sa mga karwahe at ang iba sa mga kabayo. Ngunit kaming magtitiwala sa pangalan ng Panginoon naming Diyos. Amen. Purihin siya at samahan niyo po ako sa ating panalangin ngayong hapon. Hallelujah. Father, Son, and Holy Spirit, Panginoon, sa hapong ito, dalangin namin na punuin mo po kami, Lord God, ng lakas na ang Espiritu at katotohanan na nanggaling sa Panginoong Jesus. Lord, we offer you our weakness and teach us to trust in what we can do, but in what you will do through us. Cover the House of Refuge community, the pastors, and all of us here, Lord God, na sumasamba sa katotohanan sa iyong salita, O Lord God. At kami po ay umaasa na patuloy na nagpapasalamat sa lakas namin na galing sa iyo, Panginoon. Kaya purihin ka hanggang sa hapon ng aming pagsasamba sa iyo at awitan. Kaya Lord, maraming salamat sa lakas at sa tagumpay na pinagkaloob mo sa amin araw-araw. Purihin ka at sambahin ka sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Sabi ng Panginoon. Maraming salamat, Sister Grace. Hallelujah. At sa hapon po ito, bago po tayo dumako sa ating pong pagpupuri, pagsamba sa Panginoon, ang sabi nga po sa Awit chapter 149 verse 1, purihin si Yahweh, o si Yahweh ay purihin, awitan ng bagong awit, purihin sa pagtitipon nitong mga tapat sa Kanya. Hallelujah! Kaya po tayo po ay sama-sama nga awit, nasamba sa Panginoon, sapagkat ito ang panahon na tayo po ay magpapasalamat sa Kanyang katapatan, sapagkat ang Diyos na ating sinasamba ay dakila sa lahat.
Kaya po, binibigay ko na po ang pagkakataon sa ating kapatid na Sister Beth Albel. Sister Beth, Okay, magandang hapon po sa ating lahat and happy magandang hapon. National Bible Month po sa atin. Indeed, the word of the Lord will endure forever at doon po tayo nabubuhay sa salita ng Diyos. Kaya dapat palagi nating panghawakan ang mga pangako ng Diyos dahil siyang nangako ng tapat ay hindi po nagkukulang. All His promises will come to pass. This afternoon, tayo pong lahat ay magpuri, pasalamatan natin ang Diyos na dakila sa ating kalagitnaan ngayong hapon. Praise you, Jesus. Yun pong ating tagalabas ng song nasa Antique, ako po nasa Silang. Hiwa-hiwalay po tayo ngayon. Nasaan na? Nawawala. Teka lang ho, naglalag kasi yung aking connection. Teka, trying to connect sa Wi-Fi dito. Wait lang po. Ayan. Hi PJ, Pastor PJ. That's TLDT. Wi-Fi. Buti po ang Diyos, amen? At siya po ay hindi nagkukulang. Kahit saan po tayo naroroon, siya po ay nasa ating kalagitnaan at nararapat lamang na pasalamatan natin siya ngayong hapon. Hallelujah! Alam ko ready na kayong lahat. Ganyan talaga, may mga hindi natin inaasahan na mga technical issues. Baka may mali. Walang pakitanggal mo nga. Saan ba yun? Wala sa lamin ko. Kumusta po kayong lahat? Malamig. Yes, super lamig. Dito po sa Tagaytay ay tugnaw ba? Dito rin sa Cebu. Parang light winter. Sabi nga, alisin mo na yung snow sa amin kasi naninigas na lahat ng tao. Nag-i-snow na dito sa Tagaytay. Ready na po. Ready na? Okay. Okay, let's go and worship the Lord. Amen. With all our hearts, let's give thanks for His good. Let's clap our hands together. Hallelujah. Your words are wonderful, unfolding like the dawn. A wellspring in the rock we rest upon. We trust your promises.
Panginoon, yan po yung dalangin ng aming mga puso ngayong hapon, that Lord, give us the heart to believe and the eyes to see, God. Sa iyong mga salita, Panginoon, na matuto kami na manindigan, Panginoon, na hindi lang namin basta binabasa, kundi, Panginoon, susundin namin. And let your glory known, Panginoon, dahil yan ay mga sinabi mo at yan ay mga pangako mo sa iyong salita. Lord, tulungan mo ang bawat isa sa amin na magkaroon ng buhay, ang iyong mga salita sa aming mga buhay. Hindi lang sa amin, kundi sa mga kinabibilangan namin, Panginoon, sa kapaligiran namin, magkaroon ng mabuhay ang iyong mga salita. Maraming salamat for your wonderful word. Indeed, Lord, ang lahat ng bagay ay maglalaho, but your word will stand forever. We thank you, God, and we honor you this afternoon. We will continue to worship you and to honor you. Give us a servant heart, Lord Jesus, as we continue to believe and honor you, God, sa aming mga buhay. Marami pong salamat, and open up our hearts, Lord. Open up our eyes that we can see, Panginoon, kung ano yung maraming bagay na gagawin mo, ginawa mo, at marami pang ipapagawa mo sa amin. Purihin ka sa iyong kadakilaan, dahil ikaw ang tapat na Diyos na aming pinaglilingkuran. Kailanman, O Diyos, ay hindi nagsinungaling, kundi lahat ng pangako mo, Panginoon, ay Lord, magkakaroon ng kaganapan sa aming mga buhay. Malwalhati ka, Panginoon, at patuloy na kami ay sasamba sa iyo ngayong hapon. Hallelujah. Panginoon, buksan mo yung mga puso namin. Magkaroon kami ng puso. Ang isang lingkod, Panginoon, marunong sumunod sa iyo. Hallelujah. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. You see, God of all holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, I'll be by your side. No longer serving you for all eternity. Now my eyes set on you. I set on you. In this race that I run, no longer my race,
church, let's worship the Lord in spirit. Hallelujah. Serving lead me to the I'll follow you. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord, speak to us, Lord. Your servants are listening. Kumilos ka at mangusap ka sa bawat puso namin ngayong hapon, Panginoon. Bawat salita nawa na marinig namin from you. Tulungan mo kami, Panginoon, just to obey, Panginoon, kung ano yung mga nais mo na sabihin sa amin at ipagawa sa amin. Maraming salamat for the opportunity that you can call us your sons, O Lord. Kaya nga, Panginoon, being your children, God, we ask that you will continually move, Panginoon, sa aming mga buhay. Give us a servant heart, Lord, a heart that is willing to listen to your word. Maraming salamat, Lord, sa araw na ito. Indeed, this is the day that you have made, and we will rejoice and be glad in it. Dahil ibinigay mo ito sa bawat isa sa amin. We thank you and we honor you. We give you thanks, Lord. We give you all the praises. We give you all the powers, the honors, and glory. For all these things belongs to you, Jesus. Hallelujah. We worship and honor you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. At least unmute po. Unmute. Salamat, Sister Beth. Napakagandang awitin sa hapong ito. Na tayo nga po ay mga lingkod ng Panginoon na tayo maging tapat din sa Kanya. At sa oras na ito, tayo po ay darako na po sa ating komunyon sa pamamagitan po ni Pastor Wilfred. Siya po ang maglilid ng ating komunyon. Handa po natin ang ating mga tinapay, ang ating kopa, at tayo po ay mananalangin at patuloy po natin inaalaala ang kabutihan po ng Diyos na ginawa sa krus ng Kalbaryo. At siya po ay nagbigay ng napakaraming biyaya at pagpapala sa isang katauhan. Amen? Kaya tayo po ay manalangin habang nihanda po natin ang tinapay at ang kopa. Panginoon, patuloy po namin at pinagkakatiwala po sa iyo ang ano pong gagawin para besalo, Lord, dito po sa tinapay na nagsisimbolo ng iyo pong katawan at ang Diyos nagsisimbolo ng iyo pong dugo. Maraming pong salamat sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, at natanggap po namin ang kagalingan at ang kaligtasan at ang pagpapala po, Panginoon. Kaya maraming pong salamat sa iyo, Panginoon. Maging karapat dapat kami na tumanggap ng mga pagpapalang ito. Kaya salamat. Hallelujah. Sabi po ng Panginoon, maging sa 1 Corinthians 11 verse 23, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon. Hallelujah. At ibinibigay ko naman sa inyo ng gabing say pagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumumpot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapira sa iyo at sinabi, ito ang aking katawan, inihandog para sa inyo, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin pasalamatan at kanin po ang tinapay. Thank you, Lord.
Hallelujah. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom ng kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sabay-sabay po natin pasalamatan at inumin ang kopa. Thank you, Lord. Hallelujah. Panginoon, maraming pong salamat sa iyong kabutihan sa hapon ito, Panginoon. Hindi po kami magsasawang pasalamatan Recording ka stopped. sapagkat ikaw po ang Diyos na siyang binibigyan po namin ng kaluwalhatian sa aming pong kalagitnaan. Salamat po sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Maraming salamat, Pastor Wilfred. At sa hapong ito, tayo naman po ay darako na po sa ating pakikinig ng salita ng Panginoon. Napaka-importante po yan na tayo po ay handa ng makinig, handa na po natin mga notes, ballpen po natin, para po mayroon tayong babalik-balikan ang mga salita na ating po napapakinggan every week. Hallelujah. At tatawagin ko na po ang ating pong kapatid na si Sister Lilia Lim, ang siya pong magtuturo sa atin. Amen po. Magandang hapon po sa ating lahat. Sana okay po sa signal dito mula sa Mindanao. Sana hindi po siya naglalag. Ayan po. So katulad po ng sinabi ng ating pastor na ang January po ay National Bible Month. At nabasa ko na rin po sa through internet na ang last week din pala ng January ay tinatawag na National Bible Week. At ang last Sunday ng January ay National Bible Sunday. Ayan. So, napaka-bless po nating mga Pilipino dahil ang ating bansa ay talagang sumusunod sa ganitong klaseng pag-acknowledge about the Word of God. At ngayong hapon na to, mga kapatid, ang ating pag-aaralan po ay walang iba kundi tungkol sa salita ng Panginoon. God's Word brings life. Ayan po. So life, L-I-F-E. L stands for life. I stands for integrity. F stands for faith. And E stands for engagement. Ayan po. So yun po ang ibig sabihin ng life. Kaya this Sunday, pag-aralan natin ang mga bagay na naidudulot sa atin sa ating pag-aaral at pagbabasa ng salita ng Panginoon. Kailangan po natin ito dahil nasa panahon po tayo ngayon na marami tayong boses na naririnig. We live today in a world full of voices coming from social media, opinions, traditions, and pressures. Totoo po yan, mga kapatid. Ang dami pong boses na naririnig. Kaya po, nakukuha natin ito mula sa social media, sa mga sinasabi ng mga tao, nakukuha sa kanilang tradisyon na sinusunod mula pa noon hanggang ngayon, at sa mga pressure. No, pressure kahit sa mga adults na, at pressure din lalong-lalo na sa ating mga kabataan. Ngunit in spite of all the voices na naririnig natin, there is one voice that stands above all voices, and that is the Word of God. God's Word stands alone as living, powerful, and life-giving. Ayan, napakabuti po, no? Napakaganda talaga ng salita ng Panginoon. Nag-iisa lang ang salita ng Diyos dahil ito ay buhay, makapangyarihan, at nagbibigay ng buhay sa lahat ng nawawalan na ng pag-asa. Kaya po ngayong hapon na to, tatalakayin natin ang mga bagay tungkol sa isang tao na nag-aaral at sumusunod sa
salita ng Diyos. What happens when a person receive God's word with faith and humility? Ano po ang mangyayari sa isang tao kung tinatanggap niya ang salita ng Diyos kasama ng kanyang buong pananampalataya at pagpapakumbaba? Unang bagay po na matatanggap ng isang tao sa kanyang paggalang, no, at pag-aaral sa salita ng Diyos ay ito po. God's word brings life. Ang salita ng Diyos ay nagdadala ng buhay. Hallelujah. In Hebrews chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas pa kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Meron pang pabang salita na hihigit dito? Wala pong ibang salita na katulad nito na matalas kaysa alinmang tabak. Ang salita ay tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu. Dito lang po natin ito matatagpuan sa salita ng Diyos. At kahit ng mga kasukasuan at buto. Hallelujah! At ang salita ng Diyos nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. What a powerful thing that the Word of God can do. Ang pangalawa po, John chapter 6 verse 63. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito ang nagbibigay buhay. Ang salita ng Panginoon ay buhay at makapangyarihan. Ito ay Espiritu. This is the Word and the Spirit of God, and it gives life. Kahit sino na sumusunod sa salita ng Diyos at ginagawa ang salita ng Diyos, nagsimula sa pakikinig hanggang sa ginawa niya ito, ang taong yan, na nung una ay nawalan ng pag-asa, ngayon ay masayang-masaya na sa kanyang buhay dahil sa tulong ng salita ng Diyos. God's Word is alive because it comes from the living God, of course. Ang salita ng Diyos ay buhay dahil ito ay nanggagaling sa isang buhay at makapangyarihan ng Diyos. It awakens dead hearts. Walang pusong bato sa lahat ng nagbabasa at nakikinig sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay tumatagos sa espiritu at laman. Kahit patay na puso ay mabubuhay sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. It gives life to the spiritually dead. Nagbibigay buhay sa lahat ng tao na kahit yung hindi naniniwala na may Diyos, sa kanyang pag-aaral sa salita ng Diyos, he will end up believing that God exists. Kaya po ang salita ng Diyos ay nagbibigay buhay. It brings spiritual renewal and transformation to anyone who would obey God's word. Ang salita ng Diyos, ito din ay nagbabago sa isip at sa buhay ng kahit sino man na sumusunod sa salita ng Diyos. Maganda po talaga ang naidudulot ng isang tao na nagbabasa at sinusunod ang salita ng Panginoon. Kaya yan po ang number one na natatanggap ng isang tao na nag-aaral sa salita ng Diyos. God's word brings life. That person who reads the word of God will receive
life. Hallelujah. When God's word enters our heart, it gives us life, awakens us spiritually, and renew our minds. Dahil sa ating pakikinig ng salita ng Diyos, ito ay papasok sa ating mga puso. At sa ating pagtanggap ng salita ng Diyos, ito ay nagbibigay buhay sa ating lahat. At napupukaw ang ating spiritual life. At doon mababago ang ating pag-iisip, and eventually, it transforms our lives. Hallelujah. Glory to God. Kaya tandaan natin mga kapatid, ang unang bagay na napag-aralan natin ngayon na idudulot sa lahat ng tao na nagbabasa at naniniwala sa salita ng Diyos, God's Word brings life. Number 2, let us go to number 2. God's Word produces integrity. Ang salita ng Diyos ay nagbubunga ng integridad. In Psalm chapter 119, verse 9, paano mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sinumang tao sa kanilang kabataan? Sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan. Verse 11, ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Alam natin mga kapatid, ang mundong ito ay parang isang malaking agos ng tubig. Kung wala tayong there's nothing that we stand on sa ating buhay, madadala tayo sa agos ng buhay. Ang daming salita, boses na maririnig natin, ang daming tinuturuan ang mga tao ng gawin ito, gawin yan. Ngunit ang kanilang buhay ay patuloy na nagkakaroon ng mga problema na dadala sila sa kasamaan. Ngunit ang salita ng Diyos, sa pamamagitan sa pagsunod sa banal na kautusan ng Diyos, ito ay nag-iingat sa lahat ng mga kabataan. Mula kabataan hanggang sa kanilang pagtanda, pag sinusunod nila ang salita ng Diyos, tinuturuan sila na mamuhay ng marangal, mamuhay ng mabuti, and that's where integrity comes from. Dahil ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan. Sa lahat na nagbabasa ng salita ng Diyos, pag iniingatan natin ang salita ng Panginoon, tayo din ay iingatan ng ating Panginoon. Dahil sinusunod natin ang lahat ng kanyang kautusan. At tayo ay hindi magkakasala laban sa Panginoon kailanman. If we want to live a righteous life, free from sin, ang gawin natin mga kapatid, basahin natin ang salita ng Diyos, sundin natin at gawin natin ang sinasabi ng Panginoon. In Proverbs chapter 11 verse 3, ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. So ang sinusunod ng isang taong matuwid ay walang iba kundi ang salita ng Diyos at magdadala sa kanya sa magandang buhay. Ngunit ang masama ay wawasakin ng kanyang sariling kataksilan. Ang masama, habang namumuhay sa maling paraan, ay lalong mas masama pa ang mararating niya sa kanyang buhay. Integrity is not perfection. Ang integridad ay hindi tungkol sa perfection. Kasi iisipin ng iba nga na ang integrity ay perfect na. Hindi po. Wala pong perfect na tao sa mundo. Ang ibig sabihin ng integrity, it is consistency. Pamumuhay ng tama. Tuloy-tuloy lang. Pamumuhay ng marangal. Tuloy-tuloy lang. Sa pamamagitan sa pagbasa at pagsunod sa salita ng Diyos.
God's word guides our choices. Kaya maging tuloy-tuloy ang ating marangal na pamumuhay dahil sa salita ng Diyos na tumutulong sa atin sa ating mga pagpipili, kahit sa ating mga desisyon sa buhay. Corrects compromise. Minsan akala natin tama, pero pagbasa natin sa salita ng Diyos, mali pala yun. Kaya susundin natin kung ano ang sinasabi ng Panginoon, ang salita ng Panginoon. Pag sinasabi ng Panginoon na mali ito, then it is wrong. Minsan, ang mundo sasabihin sa atin na kahit yung mali ay parang tama dahil tinatanggap, ginagawa na ng lahat ng tao kahit mali. But the Word of God, it never compromise. The Word of God corrects compromise and keeps us aligned. Ang salita ng Diyos, tinutulungan tayo na diretso palagi ang ating buhay na aayon sa kalooban ng Diyos, aligned with God, even when no one is watching. Kadalasan sa mga tao na nasa trabaho, naging masipag sila pag nandyan ang boss. Naging hardworking sila pag may nakatingin sa kanila. Pero pag walang nakatingin, ay pabaya sila sa kanilang buhay. But a man with integrity will continue to live a life aligned with God even no one is watching. Ayan po. Yan po ang integrity. So ilagay po natin sa ating isip, integrity is not perfection. It is just being consistent in doing what is right for the glory of God. Ang pangatlong bagay po, mga kapatid, na ating matatanggap sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. God's word builds faith. Ang salita ng Diyos, ito ay nagbibuild ng ating pananampalataya. In Romans chapter 10 verse 17, kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Kung gusto natin na ang ating pananampalataya ay mas lumago pa, let us continue to hear and listen the Word of God. Huwag natin i-miss ang mga opportunities na makakarinig tayo ng salita ng Diyos. O kaya basahin natin ang salita ng Diyos sa araw-araw. Dahil ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Kung hindi tayo makikinig, we become faithless. Mawawalan tayo ng pananampalataya. At ang pakikinig, mga kapatid, ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. We continue to live in faith as we hear the Word of God, believing in Jesus Christ, na siya ang daan. Siya ang nagbibigay buhay, siya ang nagbibigay sa atin na tayo ay mamuhay kasama with integrity, no? So sorry po, minsan nawawala po yung Tagalog ko. God's word will help us to live with integrity sa ating buhay. In Joshua chapter 1 verse 8, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yun araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Ayan po. So, tayo po, we are being advised na huwag nating kaligtaan, basahin ang aklat ng kautusan. Pagbubulay-bulayan natin, let us meditate, let us read and study the Word of God. Ang sabi pa dito, araw at gabi. Minsan, ang ginagawa natin, every Saturday lang. At minsan, namimiss pa natin yung Saturday Bible study. Pero ang sabi dito, araw at gabi. Pagbubulay-bulayan natin ang salita ng Diyos araw at gabi. At upang matupad natin ang lahat ng nakasaad doon. Para hindi natin ma-miss ang mga bagay na itinuturo sa atin ng Panginoon. Kaya we are so blessed dito sa House of Refuge. We have pastors who are so
consistent in teaching us the Word of God. Sabi dito, araw at gabi tayo. We only do it every Saturday. Kaya mga kapatid, let us not miss studying the Word of God together. Sa ganoong paraan, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Ayan, so ganoong paraan, magiging masagana at matagumpay tayo sa ating pamumuhay. Faith is not produced by circumstances, but by God's promise. So, ang pananampalataya ay hindi naging bunga ng mga nangyayari sa buhay natin. Ito ay ang pangako ng Panginoon. Our faith will grow as we study the Word of God. We continue to learn and study the Word of God. The Word of God reminds us of who God is. It strengthens our faith in difficult seasons of our lives. Ang salita ng Diyos, ito ang nag-remind sa atin kung sino ang Diyos. At ito ang nagpapalakas, strengthen our faith sa ating pananampalataya sa panahon na mahirap ang ating buhay. Nakakadanas tayo ng mga struggles and difficulties in life. God's Word is our anchor. Ito ang angkla ng ating buhay. Katulad ng barko, mga kapatid, kung ang isang barko walang angkla, ito ay nadadala sa agos ng tubig. Dapat sana dito siya, pero dahil wala siyang angkla, nadadala siya sa agos ng tubig. Therefore, the Word of God is our anchor. It keeps us where God wants us to be. Kung minsan nadadala tayo sa ating mga emotions, and even the situations that happens in our life. But if we read the Word of God, meron tayong anchor. We can stand firm in our faith, doing the things that gives glory unto the Lord. At makakaya natin ang lahat ng pagsubok na dumadating sa ating buhay. Faith grows when we immerse ourselves in the Word of God. Ang pananampalataya, ito ay tumutubo sa panahon na nagbababad tayo sa salita ng Diyos. We need to immerse. Maligo tayo, magbababad tayo sa salita ng Diyos. When our situations change, God's Word remains true. Hallelujah. Ang salita ng Diyos mananatiling totoo. Dahil ang Diyos ay matapat at ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ang pang-apat na bagay, mga kapatid, na matatanggap natin mula sa salita ng Diyos, God's Word calls for engagement. Dito sinasabi hindi lang hanggang pakikinig, kundi let us get involved. Let us allow our faith to have action. In James chapter 1 verse 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Kaya kailangan po mamuhay tayo ayon sa salita ng Panginoon. Kung walang nangyayari sa atin, dinadaya lang natin ang ating mga sarili. In Matthew chapter 7 verse 24 to 25, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na yon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo yun sa bato. Kaya ang salita ng Diyos, mga kapatid, it gives us faith. It's like building a house on a rock. No, na tayo ay naggagawa ng isang bahay na ang pundasyon ay bato. Kahit ano pa ang dumadating na mga bagay na to test the stability of that house, it remains strong dahil it was built on a rock. Ngunit ang bahay
na hindi nakatayo sa pananampalataya at salita ng Panginoon, ito ay nadadala sa agos ng mundo, sa sinasabi ng ibang tao na hindi nagbibigay ng buhay sa bawat isa na nakikinig. Kaya po mga kapatid, let us always put our faith into action. God's word always demands an action. Ang salita ng Diyos, parati yan talagang nagdidemand ng aksyon. Kailangan gawin natin, hindi lang hanggang pagbabasa, pakikinig, at hanggang pagsasalita. Let us do what it says we need to do. We are called not only to listen but to obey. Tinawag tayo na hindi lang makikinig, kundi pagsunod. Gagawin natin. Obedience brings blessing. Mararanasan natin na totoo pala ito ang sinabi ni Lord. How can we prove that God's word is true unless we do it, unless we follow it? True discipleship involves action. Ang totoong discipleship, it involves action. Dapat talaga may action ang bawat tao na naniniwala sa Panginoon. Our obedience to the word of God is the evidence of our genuine faith. So natitest ang ating faith when we obey God. Tinitest tayo. Every time na merong bagay na sinasabi si Lord sa atin na gagawin natin, when we act on it, that is obedience. And obedience is counted as righteousness by the Lord sa lahat ng gumagawa nito. Kaya po tandaan natin as believers, we are called not only to be hearers, but doers of the word that leads us into active engagement in the mission of God. Kaya po sa lahat po sa atin na naniniwala sa salita ng Diyos, tinawag tayo hindi lang hanggang sa pakikinig. Ngunit tinawag tayo na gawin natin. Let us be doers of the word that leads us na to get involved sa lahat ng mga gawain in order to fulfill the mission of God. Kaya po ang salita ng Diyos mga kapatid, it will remind us that God's word will guide our personal decisions sa buhay. It will also teach us the way we love and support and grow together as followers of the Lord. The Bible is not only meant to be read by believers but also to be shared. Kailangan i-share din natin to sa iba. Kailangan isa sa buhay natin and cherish every season of life. Pagkasama natin ang Diyos, ang buhay ay masaya. Kaya po, ito po ang panalangin nating lahat, that every heart and every home becomes a place where faith, hope, and wisdom from God can flourish. Kaya po ngayong hapon na to, let us remember, heaven and earth will pass away, but my words will by no means pass away. Matthew chapter 24, verse 35. Ang salita, ang langit at ang lupa, mawawala. They will pass away. Ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Hallelujah. Let us remember these three things. Four things. Life, integrity, faith, and engagement. Hallelujah. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po ngayong hapon na to, Lord God, for teaching us, Lord, to love your word, to do your word, oh God. Thank you, Lord God, na sa araw-araw ng aming buhay, ang iyong salita ay ang aming anchor, Panginoon. Maraming salamat, Lord, na ang iyong salita, Lord God, makes us strong, oh Lord God, every single day. Thank you, Lord, that your word is a lamp unto our feet and a light unto our path. Help us, Lord, to be faithful. Help us, Lord, to live a life of integrity, Panginoon, and teach us, Lord, to continue to engage, Lord God, in the things that you want us to do. Bless House of Refuge, Panginoon, at sa bawat isa sa amin na nakikinig ngayon. Thank you, Father God. We praise you and honor you and thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
Panginoon, salamat Sister Lilia sa mensahe mo sa hapon ito. At tunay nga na ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng buhay. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng integrity at ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng pananampalataya at yung engagement natin na dapat natin gawin na hindi lang tayo nakakarinig kundi ibabahagi rin po natin ang ating mga natutunan sa ating kapwa sapagkat sila man po ay nangangailangan ng kaligtasan. Purihin po ang Panginoon sa hapong ito. Tayo naman po ay darako na po sa ating pong prayer for the UPGs. Tinatawagan ko na po si Sister Daisy Salvador. Wala po siya ate. Wala po. Ano ba yun? Ano ba yung ating papanaraan? Prayer for the recipient. Hallelujah. Sige po, para mananalangin po tayo. Kung wala si Sister Daisy, tayo na lang mananalangin. Hallelujah. Ipapanalangin po natin ang bansang Maldives. Hallelujah. Oh, praise you, Jesus. Hallelujah. Panginoon, sa oras na ito, patuloy po namin sa iyo tinataas, Panginoon, ang isang Maldives, Panginoon. Hallelujah, na nakakaranas po ng mga persecution, Panginoon. Lord God, dalangin po namin, ikaw ang nakakaalam sa kanilang mga sitwasyon sa oras na ito, Lord God, na nararanasan nila ang paghihirap ng karahasan din po sa bansang ito, Panginoon. Dalangin po namin na ikaw ang siyang patuloy na kumilos sa mga believers, Panginoon, sa mga mananampalataya na maging sa kabila ng lahat ng kanilang nararanasan, Panginoon, naroroon ang kanilang paninindigan, Panginoon, na hindi kanila kakalimutan, Panginoon, bagkus naroroon ang kanilang pagmamahal sa iyo, Panginoon. Alang-alang, Panginoon, sa mga taong nagmamalabis sa kanila, Lord God. Ipakita mo, Panginoon, yung pagtunay na pag-ibig at pagmamahal mo, Panginoon. Lalong-lalo na po sa mga na umaakusa sa kanila, nagpaparusa sa kanila, nagpapahirap sa kanila, Panginoon. Na tunay nga po, Panginoon, na ang Diyos na kanilang sinasamba at kinikilala ay Diyos na makapangyarihan, na Diyos mapagmahal, Panginoon. Hallelujah. Na sila man po ay tunay rin po, Panginoon, na makakilala sa iyo, Panginoong Jesus. Makita ang liwanag ni Kristo Jesus sa buhay ng mga mananampalataya ito, lalo na po dyan sa bansang Maldives, Panginoon. Lord, hallelujah, maraming po salamat. Kumilos ka po, Panginoon, sa kanila po mga buhay, Panginoon. At patuloy mo nga po, Panginoon, na ingatan sila, Panginoon. At maranasan nila, Panginoon, na ang kalayaan, O Diyos, sa kanilang nararanasang kahirapan at paghihirap, hallelujah, ay makalaya sila sa pamamagitan mo, Panginoon. Ikaw nga po, Diyos, ang siyang patuloy na kumilos sa buhay nila. Patuloy mo po silang ingatan, pagpalain mo po ang kanila po mga buhay. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa hapong ito, Lord God. Nawa, Panginoon, ang iyong pag-ibig at pagmamahal, Panginoon, at ang kalayaan ay patuloy nilang maranasan, Lord Diyos. Salamat po sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Thank you, Lord God. Hallelujah. At sa oras din po ito, tayo po ay darako na po sa ating offering. Hallelujah. Sa offering po, sa pamagitan po ni Brother Yu Changsu. Tatawagan ko po si Brother Yu Chang sa ating pong offering. Brothers, sisters, happy Sunday. Sunday po. Happy Sunday. Let's start our offering in Luke chapter 6, verse 38. Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. The Bible teaches us that everything we have comes from the Lord. As we bring our tithes and offering today, we do so not out of obligation, but out of gratitude, faith, and love. God loves a cheerful giver. Let's pray. Heavenly Father,
Everything we have comes from your generous hand. Today we bring this offering before you with gratitude and faith. May it be used for your kingdom, to bless those in need, to strengthen your church, and to glorify your name. Purify our hearts as we give, and let our offering be a reflection of our love for you. Teach us to be faithful stewards and multiply what we place into your hands. We thank you for your unending grace and provision. All this in Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Thank you, Brother Lucan. Ang tithes and offering po sa Taiwan, you can give your tithes and offering inside, or you may pick up or deposit. Please contact Kuya Yu Chang. At dito naman po sa Philippines, send me sa pangalan ko po, Marin Almahal, sa 0961-6112-1030. Ay, sorry po. At siya nga po pala sa Alegria po. Kaya po kay Sister Sel Indrina. Yun po. At tayo naman po, magpapatuloy uli sa ating pong gawain dito po sa ating prayer for the nation and closing prayer. Tatawagan ko po si Sister Pe Bulingo. At pagkatapos po ng Sister Pe, doxology na po at benediction si Pastor Wilfred. Good afternoon po ulit. Samahan niyo po ako sa prayer for the nation and closing prayer. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, lumalapit kami sa inyo para sa aming bansang Pilipinas. Lord, we pray for divine protection sa bawat isla ng aming bansa. Pagpalain niyo po ang aming mga leaders, Lord. Hallelujah. Bigyan niyo sila ng wisdom at pusong may malasakit sa tao. Tulungan niyo po kaming mga Filipino na maging united at laging maipag-asa, Lord. Kahit anong trials man ang dumating. We pray for peace in our land and economic breakthrough, Lord. Para sa bawat pamilya, guide us to be a nation that honors you always. And Lord, hallelujah, maraming salamat, Lord, sa hapon na ito at sa pagkakataon na magkakasama kami sa iyong presensya. Hallelujah. Thank you for the word that we heard and for the fellowship we enjoy as we go and separate our ways. Dalangin namin, Lord, na hindi mawala ang apoy sa aming mga puso. And Lord, keep us safe throughout the week and cover us with your protection. Hallelujah. Lord, let your grace be with us hanggang sa aming mga pamilya. Gamitin niyo po kami na maging blessing, Lord, sa ibang tao sa aming mga trabaho at tahanan. We give you all the glory and praise in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Thank you, Lord. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost.
Hallelujah. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa isang napakagandang mensahe po, Panginoon. Sapagkat tunay, Lord, na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat mga salita na namumutawi sa iyo pong bibig, Panginoon. Dalangin ko po na sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, na sa bawat mga salita na amin pong napapakinggan, Panginoon, ay hindi mawala ng kabuluhan ang amin pong napapakinggan ito, kundi bagkus tulungan mo po kami, Panginoon, na mag-apoy po sa amin pong mga puso, na kung ano ang misyon mo dito sa sanlibutan, yun din po ang maging misyon namin, na hanapin ang mga nawawala sa iyo pong harapan, Panginoon. Tulungan mo po ang bawat isa po sa amin. Pag-apuyin mo ang puso ng bawat isa sa amin upang ikaw ay patuloy na maparangalan sa araw-araw ng aming pong mga buhay at ang bawat mga salitang iyan, Panginoon, gamitin mo po ang bawat mga pamilya dito sa House of Refuge po, Panginoon, na patuloy na maikwento ang iyo pong mga salita upang mapasaya ang kalangitan po, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon. Ikaw po, Diyos, ang siyang patuloy na manguna, banal na Espiritu. Sapagkat kung sa ganang amin lamang, wala po kaming magagawa. Pero kung ikaw ang siyang patuloy na gagawa sa amin pong mga buhay at maging daluyan ng iyong kapangyarihan. Salamat po sa iyo. Ang lahat po ng ito, Panginoon, ikaw po ang tatanggap ng lahat ng mga papuri at pasasalamat po, Panginoon. Salamat po sa iyo. At maraming din pong salamat sa anak mo na ginamit mo sa hapong ito, Panginoon. Pagpalain mo po siya, sampo ng kanya pong mga mahal sa buhay. Ganon din po, Panginoon, sa mission po, Lord, ng aming pong mahal na pastor, Panginoon, sa kanyang grupo. Dalangin ko po, Diyos, na sa bawat lupa na kanilang tinutuntungan sa oras na ito, ay maging daluyan sila ng kapangyarihan ng iyo pong mga salita, Panginoon. At maraming tao ang mabago sa pamamagitan ng pagtulong mo sa buhay po ng bawat isa kanila. Salamat po sa iyo. Napakabuti mo sa hapong ito, Panginoon. Maraming pong salamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen, amen, amen. Amen. Mga kapatid, bago tayo maghiwalay, announcement. So mamaya po, 8 o'clock, meron tayong orientation briefing para sa simula ng ating prayer and fasting for tomorrow. Okay? So see you 8 o'clock. Imbitahan niyo po yung ibang mga wala ngayon. So invite them to be with us tonight. So yung link, nandun na po sa ating mga group chat. Yung link na yon hanggang sa Friday na yan. Okay? So God bless you. Thank you. Thank you. Shalom, shalom. Huwag natin kalimutan. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng buhay, ng paglilinis ng ating mga buhay, pananampalataya, and